Good morning, brothers and sisters out there. Diyan po sa Facebook Live po natin, sa YouTube, sa different TV channels naton, lalong-lalo na po sa radyo nakikinig ngayon. Good morning and pagidait sa inyo. Dito po sa studio, good morning Sis Tin, Sis Jillian, sa lahat ng mga youth diyan sa prayer house, good morning and pagidait. Sa kay Sister Echel at sa kanyang kasama dyan sa labas, together with our head servant who is busy right now, and sa family ng ating head servant, good morning and pagidaid. And Sister Echel, God bless you. Amen. Sa this morning, ang ating head servant at ang mga youth, may pupuntahan po sila dyan sa Capiz Youth Anniversary today, and they will be leaving here this morning to go there. Happy anniversary youth dyan sa Capiz. Amen. I-bless kayo ni Jesus. Amen. Dyan sa Manila, Sister Carmela, good morning. And pagidait, God bless you. Kay Eugene dyan, Brad, good morning and pagidait. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo dyan sa Manila lahat. Amen. Sa dyan po sa Aniway, kay Sis Michelle, Sis Jo, diyan sa Maasin, kay Sis Beth, kay sa mga kasamahan niya diyan, mga members and leaders alike. Diyan po sa Mina, kay Sis Aileen, Brad Berting, Sis PB, Brad Ben, Sis Digna, sa kapatid ko diyan, good morning and pagidait. Diyan po sa Hibawan, kay Bardino, Sis Delia Corbis, Silvio, Sis Delia Silvio, mga teachers and students natin diyan sa Hibawan, good morning and pagidait. Andyan kay Brad Steve, Brad Dave, sa mga kasamahan na dyan. Good morning and pagidait. Dyan po sa mga technical staff natin dyan, sa Ibauan, good morning and pagidait. Bless kayo ni Jesus dyan, brothers and sisters out there. And sa mga kasamahan ko sa Kabatuan, headed by Sister Dadang and sa mga team niya kahapon. And maraming salamat po, Jesus, for touching their hearts na isang sabi lang, nagpunta sa Ibauan ang Kabatuan team kahapon sa pagbulig dyan sa paglimpyo ng ating center dyan, lalo na sa CR ng men at women dyan, CR ng boys and girls. Amen. Maraming salamat po, Sis Dadang. You are the leader by example. Ang sabi ko, Sis Dadang, ako na lang gagawa, hindi na ikaw. Ayaw niya. Kagawa din siya. Amen. Sa lahat na mga sa Kabatuan, kay Brad Noel, kay Sis Paterna, lahat kayo, kay Sis Judith, hindi ko kayo maisa-isa, marami po kayo nagpunta sa Hibauan dyan kahapon para maglinis ng ating CR dyan, bringing with them the paraphernalia. Yes. Sunrox, ano pa sis? Ang dami-dami yung dala. I-bless kayo ni Jesus, nakikita ni Jesus. Ang sabi ng aking kasamahan sa Office of Servant, sabi niya, Brad, ang sarap pala mapuntang CR kung malinis. Ano? Sabi ko, oo. Let us clean that one. All of us. Hindi lang isang tao ang maglilinis dyan. Bradino, si Brad, yes, yung brother natin sa Western, they are helping to clean. Walang kondisyon. Walang bayad. Yes. Ang reward natin po lahat ay kay Jesus. So, kahapon, naglinis sila, Thursday. Sa linggo, sa Domingo, we hope there will be some other chapter, some other towns who will be touched by Jesus to clean also sa ating prayer house, prayer center, lalo na po sa mga CRs natin dyan. Pagtulong-tulungan po natin ang ating CR, it will be good for us, for our guests, sa ating members and leaders alike po. It will not take how many hours to clean that one. Nasimula ng Taga-Kabatuan chapter. We hope, brothers and sisters, sana si Eileen, dyan sa Mina, and we hope that we will maintain the cleanliness of our surroundings and CR of our prayer center where Jesus lives. Sana, yes, one of these days kayo din. Si Labsky sa Mapasi, ang sabi niya, later na daw sila. Amen. So brothers and sisters, kung tayo magtulong-tulungan, kung wala tayong pambayad sa tao na maglilinis, tayo mismo po. We are appealing in behalf of our Diyos Gugma community, we are appealing to you, Sis Rose Gulipatan.
Yes. Sister Rodora, Sis Delia Silvio, one of these days, I hope yung mga youth mo, yes, we will schedule that one. And thank you, Brad Alex, who are listening right now. Even you are in Australia, you are directing us, being our chief advisor. Every now and then nakatawag ka sa amin. Ano ba sabi mo, Brad Alex? Brad Narsing, kung isa ka lang gagawa dyan, hindi mo makaya yan, matanda ka na. I-involve mo lahat ng mga formators. You will see that one in a council meeting. Yes, Brad Alex, if I will be permitted to join the council meeting, ang sabi mo, sabihin namin ni Labsky. Because it is good for our community. It is good for our prayer center. It is good sa atin lahat. Amen. Amen po. So, what I mean, we are looking for the cleaners, but hindi natin alam dyan pala sa atin ang mga cleaners natin. Tayo mismo ang mag-clean ng ating, yes, brothers and sisters, ng ating prayer center. Amen. If all of us will be helping each other, if all of us will be cooperating with each other, we can maintain that cleanliness over there in Hibawan. I hope the other people out there will not be offended sa sinasabi ko just because it is for the good of the community. It is for the good of all of us, just Gugma community members. Amen. Yes, we know that marami pa tayong gagawin dyan sa CR natin. Maraming barado, maraming kulang na tubig, and I know Brad Dave is trying his best na ang dalawang bomba, Brad Dave, maayos na natin pagkatapos makabit in the long run so that we will have enough supply of water. We have always a scarcity of water just because we lack pumps to pump that water up in the overhead tanks of ours. Amen, brothers and sisters. So, again, Sister Dadang, you are the leader by example. Ikaw mismo na leader, hindi lang wali ang ginagawa mo, hindi ka lang magaling magwali. Sorry for this, but I'm speaking in reality, brothers and sisters. Magaling ka rin maglinis ng CR. Hindi mo kinahiya na being a leader, being a senior formator. You were the one who initiated, who gave an example sa mga members mo gaya namin sa Kabatuan, na ikaw mismo ang gumagawa. So, the other members will be ashamed na hindi tumulong just because the leaders, a leader is a leader by example. Amen, brothers and sisters. Ang sabi niya, hindi ako gagawa dyan, ang akin wali lang. Brothers and sisters, all of us nagawali ng pulong ng Diyos. 30 minutes na maglimpyo ka dyan, hindi mo magawa. Sorry for this term, brothers and sisters. But we are encouraging you to help. Sister Leah told me, Brad Narsing, bakit mabaho palagi ang CR natin? So we went out of our way na kahit wala gaanong tubig, we went out of our way to clean that one. Kahapon malinis masyado just because Kabatuan chapter was cleaning there. And we hope other chapter will be, other towns will follow. Amen, brothers and sisters. Lahat po tayo magtulong-tulungan sa ating komunidad. Kung isa lang gagawa, mamatay ang isang tao, mapapagod, hahapoon si Brad Narsing. Amen po, brothers and sisters. So, of course, Jesus, with your grace, you will be touching the hearts of our leaders, of our members, of our different chapters to clean. Once in a while, magkaroon ng rotation. The first, ng Webis, Sister Dadang and his team, Kabatuan, naglinis dyan. Ilang beses ko po sinasabi po. Just because, in order for others to emulate, in order for others to follow po, na hindi lang isang chapter, hindi lang isang taon ang gagawa dyan sa Hibawan, marami po tayo. Pila tayong members, brothers and sisters, 100,000, 40,000. Ang CR natin, hindi natin malinis. So, what other things of us? What others will be thinking of us? Especially ang mga visitors natin. Father Primar Silva, you are one. Isa ka, sana matutuwa kung malinis natin lahat nandiyan. Because Father Primar Silva, I once saw him. Pinulot ang basura, nilagay sa basurahan. Sabi ko, Father na siya, nagpulot ng basura, nilagay sa basurahan. Yes, Father, nakita kita, hindi mo ko nakita. So kung ang Father natin gusto ng kalinisan,
how much more tayo, brothers and sisters, sa mga members. Amen. Yes. Ang ating pinakataas na leader po, maraming trabaho, yes, napaka-busy po niya, hindi na niya matutukan yung CR natin. So, we will be the one, members and leaders alike, to tutok that CR of ours, to maintain the cleanliness of our CRs. Thank you, Sis Dadang, for bringing all the paraparnilias kahapon, sabon, Clorox, lahat-lahat dala ninyo. Yung mga babae at lalaki hindi nahiya magkuskus ng marumi na balde, marumi na pails dyan po, marumi na drainage. All of you who cleaned yesterday, nakikita ni Jesus lahat po ang ginagawa ninyo. Pamasko na natin yan sa kay Jesus, and Jesus will be the one to give us grace. Bigyan kanya ng good health by just cleaning the CR over there. Amen. Bigyan kanya ng peace sa pamilya mo, peace of mind, joy, contentment. Nakita ko kahapon ang makasamahan ko sa Kabatuan. I thank them for that. Nakatingin sila, masaya sila sa paglilinis sa CR. If you are happy, if you do your work, na happy ka, brothers and sisters, kahit marumi ang gawa mo dyan sa CR, hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya in the sense na si Jesus ang pinagsilbihan mo, hindi ang isang tao. Hindi ka nagpakita-kita ng gawa mo. Kahit dyan ka sa likod, hindi ka nakikita, gumagawa ka dyan, nakikita ni Jesus, brothers and sisters. So, again, brothers and sisters, sorry for this one. Basi may na-open na iba dyan. May nagsasabi sa akin dati, dyan sa Hibawaan, naririnig ng isang kasamahan namin, bakit si Brad Narsen dyan sa radyo? Obra ka, wali dyan sa Hibawaan sa cleanliness dyan. Sino ang magsasabi, brothers and sisters, sa atin? We ourselves will be the one to correct ourselves. Yes, even me, myself, brothers and sisters, I'm not a saint. Marami din ako pagkakamali. Pero sa cleanliness, brothers and sisters, we should have to help each other to maintain that cleanliness over there in the ground, in our banyo, mga ilaw po natin, ang mga aircon po natin, kung hindi ginagamit, we should have to switch off that one just because that is. All of us are paying that one. Every members of the community are paying that one. Marami akong narinig. Bakit marumi ang CR natin? Bakit hindi malinis yan? Brothers and sisters, kung ikaw nagsasabi, bulig kalinis. Hindi lang sa hambal, not in words but in deeds. Brothers and sisters, to those na nagsasabi na magwali lang daw siya, I think it is not a little bit, I will not disagree that one. I will disagree that one. Just because kung ikaw leader, kung ikaw member, nagawali tayo lahat, nakakinig tayo ng pulong na Diyos, there will come a time na we should have to help clean the cleanliness of these surroundings of ours. Amen. Amen. So, again, brothers and sisters, we should have to think of that. Kung walang gagawa, sino ang gagawa? Kung walang mag-umpisa, sino mag-umpisa? Kung every one of us are always complaining, marumi ang CR, marumi ang surroundings, hindi namin ang prayer center. So, sa halip na magsabi po tayo, we should have to help clean that one over there. I hope this coming Sunday, other team also will help there. Sis Eileen Jansamina, would you mind to help sa Sunday? Yes, sorry for that. I'm not a leader to instruct you, but kung kayo ay ginatats ni Jesus, Sis Eileen, Sis Ben, Sis Digna, yung mga team nyo dyan sa Mina, I think it is not too hard for you to clean the CR. If not, we will continue cleaning that one, Office of the Servant or Kabatuan Team, chapter. Ang sabi ni Sister Dadang sa akin kahapon, Brad, amin ngayong Webes, sa sunod iba naman ha. Sabi ko, sis, oo, we will encourage other people. Maasin, Haniway, Mina. Kalinog, Lambunaw, Haniway. Amen. So sorry for this, brothers and sisters. This is for the good of our community. For the longest time, no one cares that CR of ours. Kanya-kanya.
Amen. Di kung magpagawa ang office of the servant ng sarili niyang CR, ipa-aircon niya ang kanyang opisina doon or something like that. So, where is the unity? Imo lang timo pinagawa mo, ang iba wala na. Let us cooperate with each other just because ang pagbabayad ng ilaw, ang pagbabayad ng kuryente, lahat tayo po. Even, nagabaligya ka mani, pasingko-singko, para lahatag dyan sa pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig. We should have to economize that one. You are not the one only paying that one. We are all members of Diyos Sugma paying that one, our bills. Amen. Sis Delia Silvio, thank you very much. Sis Rodora, thank you very much. Sa lahat po, Sis Rose Gulipatan, thank you very much. Sa lahat po, alam niyo sa puso nyo, amen, brothers and sisters, ang nagabulig dyan. Amen. And good morning and pagidait sa aking Office of the Servant Team, headed by Brad Alex Solis from Australia, who is a group chat away. He is always instructing us what to do this coming February 1 and 2, 37th anniversary po natin. Salamat, Brother Alex, kahit nandyan ka na sa Australia, you are the one directing us. I know your heart. I know that ang pagtulong mo sa komunidad ay ginagawa mo para kay Jesus. Kahit malayo ka, yes, you are a continent away, but still, you are always instructing ang mga leaders dito, ang mga members dito, lalo na ang Office of the Servant, through Labski. Thank you very much for that. Sa kay Sister Sorongon and family, thank you, Sister, for being very straightforward for your comment. Yes, kung wala magkukomento, brothers and sisters, sino pa? Kung lahat tayo natatakot, Bradino, why are you afraid? Sabihan ka na hindi ganito dahil kung sawayin mo sila dyan, amen. Brothers and sisters, lalo na po ang mga nag-eskwela dyan kay Sister Delia Silvio, lalo na po ang mga Scholars of Hope, lalo na po ang mga parents nila, na mga leaders din po. Brothers and sisters, we should have to cooperate with each other. We should have to be reminded na every one of us has a responsibility to our community. Amen, brothers and sisters. Yes, forgive me for telling this one. Of course, may sasama, may ma-offend, may matutuwa. Pero ito po, galing kay Sister Leah ito. Bakit, Brother Narsing, mabaho palagi nandyan? I'm just following, yes, what our leaders are telling to me, were telling to me. So gusto ko rin makabulig, hindi ko gusto magsip-sip. For your information, brothers and sisters. Kung ano maibulig natin po, even a small help, Scholar of Hope, ang nagatubod ng gripo dyan sa banyo ninyo, would you mind to close that one kung hindi nyo ginagamit? Would you mind to switch off the lights over there? Last Thursday po, ako pang napatay ng ilaw dyan sa harap, 7:30 na. Pumunta ako sa Scholar of Hope sa banyo, ilaw, bukas pa. So, umaandar ang ilaw, umaandar ang metro natin. Who will shoulder that one baridan sa ilaw? We are all shouldering the baridan sa ilaw over there. For those na hindi napatay ka ilaw dyan nakatira, please, pag maliwanag, napatayin mo na. Pag ang tubig puno, napatayin mo ng gripo. Huwag mo hayain na. That's why, pirang baridan natin sa ilaw sis, 300,000. Jesus. Yes. Sorry sa sabi ko, sa salita ko, pero if no one will speak up, who will speak up? If other people are afraid to say this one, who will be courageous enough to say? Yes,
sa isang babae dyan, sa isang tao dyan nagsasabi na, bakit si Brad Narsing, pati ang hibawaan, ginawali sa radyo? Just because you are not doing the cleanliness over there. But by now, I think you are touched by, your hearts will be touched by Jesus to clean over there. Ibig sabihin, mahiya ka naman sa mga taga-Kabatuan. Amen, brothers and sisters. So, I'm sorry for that. Jesus, please forgive me for that. But we want change. Ano gani? Only the thing that is constant is change. Kung minsan, tayo, mahirap tayo mag-change. Pero kailangan natin ang change. From marumi ang CR to malinis ang CR. From binabayaan ng tubig na mag-awas dyan, to isara ang tubig. Amen, brothers. From nagkalat na dumi dyan, to pulutin ang dumi lagay sa basurahan. I think that is very simple job, brothers and sisters. But if we neglect that one, nagbulag-bulagan ka lang, so I think that is not good, brothers and sisters. It is our home. It is Jesus' home, where Jesus lives, where Jesus dwells. Amen. Thank you very much, Jesus. This is your word. In order to have a change for our Jusugma community, especially the cleanliness over there. Sis Dadang, thank you very much for reminding me na sa sunod iba naman. Yes, we hope, Brother Alex, ang instruction mo sa amin masusunod. Amen. The cleanliness and yes, yung hindi lang isa ang maglinis dyan, pero yung mga ibang mga banwa, ibang mga leaders, ang ibang mga senior formators, ibang mga members, by doing that one, brothers and sisters, sa ikganda ng ating komunidad. Amen po. And good morning, Brother Sal de los Reyes and family, Sis Katkat. I know you are working extra hard. You are behind this February 1 and 2. Yes. 37th anniversary dyan sa, dyan sa sports complex. Brad Abby Dumasis and Bilin Dumasis, Pagidait, and good morning. Brad Labsky and family who went out of his way, brothers and sisters, sa pagtulong, lalo na po sa February 1 and 2 natin. And Brad Rizal de los Reyes, ano sabi mo? Kung walang tao, Brad, padala ka ng tao mo para maglinis ng CR when we will be, kung matatapos na tayo sa February 2. Because that is our promise sa sports complex na we will clean all the CRs over there, the surroundings, before we will be leaving on February 2. So, yung ang mga tao na may responsibilidad, that's why we find hard to gain the confidence of the Iloilo Sports Complex because naranasan nila dati na ibig sabihin hindi tayo gaano malinis. So, kung hindi tayo malinis sa ating komunidad, it follows sa doon, dali natin doon. Unahin natin ang ating komunidad linis para it will be transferred sa ibang mga agencies pag nanghiram tayo, pag nang-arkila tayo ng kanilang Iloilo Sports Complex. I hope everybody can understand. I hope everybody will agree. I hope everybody will not be offended. Amen po. Yes, Brad Conrad, maraming salamat po, Sis Lalaine. Brad Jojo and Sis Caroline, yes, thank you for your great help sa ating komunidad. Brad Timothy and family. Brad Saldi, who went out of his way also. Brad, alam namin na kung minsan wala kang pangasolina sa iyong motor, together with Brad Jewel, but still, you persevere. Nagaantos ka mo para lang makatulong sa ating komunidad. Amen. We are all. Amen. Brad Jewel Lampasa, Samuel Dubago, yes. Brad Eddie Silvio, our new member. Brad Eddie, we hope we can, Office of the Servant can with you, can converse with you. Si Brad Eddie Silvio ay ang Mr. ni Sis Delia Silvio. Yes, Brad, Sis Delia, you will be blessed by Jesus more just because of your generosity, just because of your kindness. Yes,
sa pagtulong mo dyan sa komunidad natin, sa school natin. Yes. I know, Sister Silvio, when nakita niya yung mga dingding dyan na puro dumi, she was the one who sabon that one, who cleaned that one. By doing that one, of course, mapapahiya ang mga teacher niya, under sa kanya, mabulig, lalo na po ang mga estudyante, lalo na po ang mga scholars of hope. Brothers and sisters, scholars of hope, we are hoping for you na in one way or the other, magtulong din kayo. Yes. Ano, Bradino? You will be the one to tell that one to them. Vandalism over there, nakarating sa amin. Vandalism sa school, vandalism sa CR. Whoever will be caught for that, he or she should be responsible for that, to pay for that. May nangyari lang dyan sa, sabi ni Sis Juliet, sa school ninyo, Sis Delia. Amen. Amen. So, Brad Edie Silvio, thank you for joining us sa Office of the Servant. Kay Brad O'Neil Yames, na they are all appointed by our head servant to join. Good morning and pagidait. Amen. Monsignor Oso, good morning and pagidait. Amen. Amen po. So, again, last word po. Let us maintain the cleanliness of our surroundings, of our prayer center, of our CRs there, men's and women's CR over there. Thank you very much po sa inyo lahat. Thank you very much, Jesus, for guiding us to say this one, for guiding us that your dwelling place will be a place where we commune with you. It is your place, and give us the grace to maintain that cleanliness over there. Yes, thank you very much. So sabi po dito, I will answer their prayers and take care of them. Like an evergreen tree, I will shelter them. I am the source of all their blessings. Yes. Si Jesus po mag-answer ng ating prayers, pag mag-take care sa atin, magtatap sa atin, just because, sabi niya, like an evergreen tree, I will shelter them. I am the source of all their blessings. Amen. Jesus is the source of all of blessings. Buhay natin, hininga natin, blessing natin yon. Ang kasipagan natin po, brothers and sisters, na with responsibilities tayo, nakita natin ang isa naglilinis dyan, blessing ni Jesus dyan, grasya ni Jesus dyan, just because ikaw matulungin, nagtulong ka rin dyan, Bradino, Brad Mirasol, lahat. May isa tayong sister dyan na nag-ano siya dyan sa CR ng men, ng women, sister nakikita ni Jesus. Nagtatyaga ka mag-pump ng ano dyan na hindi ma-drain. Amen. So, I am the source of all their blessings. Si Jesus ang source ng ating blessings. Pag naging masipag ka, Sis Dadang, blessing mo yan kay Jesus, galing kay Jesus yan. Pag naging masipag kayo, mga members ng Diyos Ugma Community sa Kabatuan Chapter, blessing nyo kay Jesus yan. May regalo si Jesus sa iyo na hindi ninyo inaasahan at natanggap na nyo. Your good health is one of your blessings coming from Jesus. Amen? Kahit wala tayo gaanong pinansyal na blessings, ang health natin, blessings na yon. Ang kaalwan po natin, ang kabaitan po natin, ang ating kindness, brothers and sisters, blessing natin kay Jesus yan. Yes. Hindi tayo maging matulungin kung hindi tayo hinimok ni Jesus, kung walang grasya ni Jesus sa atin. Kung wala ka sa grasya ni Jesus, brothers and sisters, hayaan mo marumi ang CR na yan. Bahala si Badrasin niya maglinis dyan. Bahala si Dino maglinis dyan. Bahala ang Kabatuan Chapter maglinis dyan. Because gusto nila yan, bahala sila dyan, sila na lang dyan. But, where is your heart, brothers and sisters? You will not receive the blessings of Jesus if you are doing that one. If your heart is like that, you will not receive the blessings coming from Jesus. Yes, brothers and sisters. Ang gusto ni Jesus, united tayo. How could you love a certain person kung hindi mo siya tinutulungan? How could you love your community kung hindi ka natutulong sa komunidad mo? By just picking up the rubbish over there, by just keep picking up the empty bottles that is being
thrown by somebody over there. Yes, brothers and sisters. That is, grasya ni Jesus sa atin lahat yun. Kung ikaw nagawali dyan, brothers and sisters, magaling ka magwali, mas magaling ka pag maglinis, magtulong sa lilinis dyan, that is perfect. Ano gani? Perfecto. Amen. Ano gani sabi nila? It is not by words alone. Not in words, but in deeds. Ang words natin, ang pagwawali natin, samahan natin ng gawa. Gawa in the sense manual labor, paminsan-minsan di man lahat. Huwag mo sabihin 24 hours, magwali ka, mga di ka. I'm sorry for that, brothers and sisters. But we are encouraging everybody, Diyos Gugma community members, we have time to clean sometimes our surroundings. So, I am the source of all their blessings. Sabi ni Jesus, source yan ng ating mga blessings lahat. Amen. Kung bakit binigyan tayo ng ng grasya, na may makain tayo masarap nung Pasko, may natira pa sa rep, alam ko, ninyo dyan. Amen. Blessing ni Jesus sa atin yan. Amen, brothers and sisters. That blessings of ours, dapat pasalamatan natin si Jesus. Jesus, salamat, binigyan mo kami ng grasya na maging masipag kami. Again, all over again and again, na maglinis dyan sa marumi naming CR sa prayer center. Amen. Blessing namin, Jesus, na magtulong man kami doon sa paglilinis na Office of the Servant Team sa sports complex. Ano sabi mo, Labski? We will be the one first to arrive and we will be the one last to depart. Siputon ba natin higko, Brad Labski? Kung iyon ang hinihingi nila, we should have to comply that one just because that is the rules. Amen. Kung walang mga patakaran, kung walang mga rules, regulations for other people to be disciplined, so walang mangyari, brothers and sisters. Patarasak lang tayo. Amen. Amen, brothers and sisters. So, thank you, mga kasamahan ko sa Office of the Servant, na ang ating layunin, iisa lang, to help our community without condition. Maraming salamat po sa mga natulong sa komunidad na walang condition. For those who are financially blessed, nakikita ni Jesus po yan. I-bless kayo, Sis Perla Laguardia, Sis Elnani Pumusina, Sis Ems, lahat kayo dyan sa DPWH. You will be blessed by Jesus more. Ang Pasko nyo, maligaya. Ang New Year nyo, maligaya. Just because, hindi lang sarili nyo ang iniisip ninyo, kundi ang komunidad, ang ibang tao. Yes, brothers and sisters. Yes, we are always praying sa mga tao na mga generous sa atin. Si Sultan Tabata, mapunta kami dyan mamaya sa inyo, Hiroshi Tabata, na we are always, without the knowing of the generous individuals, we are praying for them. Yung mga brothers and sisters natin na nag-request ng prayers po, yes, Jesus, nakikita mo po sila, nagre-request sila ng prayers sa Diyos Hugma Community. Please, Jesus, heal din po lahat po na naghingi ng mga prayers sa atin, sa ating mga leaders, sa ating mga members, sa Diyos Hugma in general po. Amen. I-bless kayo ni Jesus dyan. Sister, ang bayaw mo dyan sa Western, yes, i-bless yan ni Jesus. Hindi kuman alam ang pangalan niya, nakalimutan ko man, si Jesus hindi makalimot. Nakikita ni Jesus yan. Pati pangalan, pati sakit, lahat-lahat na pangailangan po niya. Amen. Amen, brothers and sisters. So again, Jesus is the source of all of blessings. Kasipagan mo, kindness mo, yes, sympathy mo, empathy mo dyan, mercy, compassion mo, grasya, lahat ng Jesus yan. Without Jesus, hindi natin magawa yan, human as we are, brothers and sisters. Kung walang grasya ni Jesus, maiyayahan tayo, brothers and sisters. Amen. Nasabi ko yan po dahil naranasan ko. I cannot afford to give somebody who is sitting there na
Ako nagabaka-baka obra, bigyan ko siya, magtrabaho siya. Pero ngayon, brothers and sisters, pag alam mo, brothers mo kuminsan na, alam mo na, walang pambili ng bigas. Ito, Brad, I remember one sister, sinabi ko, sis, walang pambili daw ng bigas sila, ang brother natin. Mamaya-maya, nagbunot ng papel. Binigay doon sa brother natin. Amen. So, yun, sino nag-prompt sa kanya na to do that one, brothers and sisters? Of course, si Jesus, the prompting of Jesus, of the Holy Spirit sa kanya. Amen, brothers and sisters. And to those who are prompted by Jesus to clean sa Sunday, diyan sa ibawaan, sa CR natin, sa paligid natin, if you are prompted by Jesus, you are happy to go there to clean. Amen. Amen, brothers and sisters. Amen. So, yun po tayo na mga mga brothers and sisters natin. So, kung kuminsan, si Jesus nagre-remind din sa atin, brothers and sisters. Pag nakalimot tayo kuminsan magulo ang isip natin just because nakalimot tayo mag-pray kay Jesus. Kuminsan, hindi maganda tulog natin. Na-experience ko po, brothers and sisters, parang hindi ako makatulog. Hindi nga ako makatulog. Sabi ko, ano bang problema ko? Parang wala naman, pero hindi lang ako makatulog. But, bumangon po ako, brothers and sisters, nag-cut ng Biblia, nagbasa ng Biblia, mamaya-maya natulugan ako. So that is the beauty. Pag nagbasa po tayo ng Bible, ng Word of God, mamaya, ang hindi natin pagkatulog, mamaya, sound sleep na tayo. Amen, brothers and sisters. Amen. Sabi po dito, the Lord is my light and my salvation. The Lord protects me from all dangers. I will never be afraid. Yes. Si Jesus po ang ating ilaw at ating salvasyon. I will fear no one. The Lord protect me from all danger. I will fear no one. Bradino, ang sabi ni Jesus, you will fear no one. Kung sabihin ka man ng negative dyan, na nagasipsip ka, kung sabihin ka man, Branasin, kapalapad ka ng papel mo, I will fear no one because Jesus sees your heart, Bradino. The Lord protects me from all danger. I will never be afraid. Yes. Si Jesus po ang nagpaprotect. Jesus protect our head servant and his team going to Capiz now. Yes. Si Jesus ang nagpaprotect sa atin from all danger. I will never be afraid. So, brothers and sisters, yung ibang mga leaders sa ibang mga establishmento o kung saan man na opisina, if you are the leaders, if you are the president, CEO of a certain company, ilan ang ilan ang bodyguard mo, 10, 20, 10, 50, lalo na po sa mga gobyerno, ilan ang bodyguards po? Why they have so many bodyguards? Ano sabi ni Jesus dito sa atin? The Lord protects me from all danger. I will never be afraid. Ano ang kinatatakutan mo? Ang mga leaders po natin dito, walang bodyguard. Dahil sinasabi ni Jesus, huwag ka magtakot. I will never be afraid. Just because Jesus nagpo-protect sa atin. Yes, brothers and sisters. You will be afraid. You will have so many bodyguards just because, brothers and sisters, baka may nagawa kang hindi maganda. Baka takot ka sa buhay mo just because there are so many Jesus. May ginawa ka na hindi maganda sa bayan mo, sa kapwa mo, sa komunidad mo. That's why takot ka. That's why kailangan mo bodyguard. 20, 50, 60 ka bodyguard. That is people's money, brothers and sisters. Confidential funds. Hindi na kayo naawa sa mga mahirap, kaming mga mahihirap.
na halos hindi na makakain, nagpapasasa kayo? Yes, brothers and sisters. Jesus gave us all the grace na we will be praying for our leaders, politicians, na they have a heart, transform their heart, Jesus, na yes, interest ng bayan o interest nila sarili. Yes, brothers and sisters. We hope all our politicians interest muna ng bayan, ng tao, bago sarili. Amen, brothers and sisters. So, the politicians need na mga voters ngayong eleksyon. Mabango po tayo sa kanila. Amen. And we hope, hindi lang election time, all the time po, they will be serving their community, their bayan, for the good of our country also. When evil people attack me and try to kill me, they stumble and fall. Amen. Yun pala, brothers and sisters, kung mga masasamang tao mag-attack sa atin o mag-try to kill us, yes, matutumba po sila. Just because si Jesus will be the one to guard you. Jesus will be the one to shield you. Amen. Sa masasamang tao po. Even if the whole army surrounds me, I will not be afraid. Even if enemies attack me, I will still trust God. Amen. So brothers and sisters, even a whole army surrounds me, I will not be afraid. Even if enemies attack me, I still trust God. Amen, brothers and sisters. So yun tayo, brothers and sisters, wala tayong dapat ikatatakutan. Si Jesus lang po ang ating katatakutan if we are not following the 10 Commandments, utos ni Jesus, matatakot po tayo just because thou shalt not kill. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Ano pa? Love your neighbor as you love yourself. Amen. So, pag hindi mo nagawa yan, brothers and sisters, pag sarili mo lang ang nilalove mo, self-love, self-interest, yes, hindi tayo hindi po natin pinapalo ang ni Jesus na sabi niya, even if the enemies attack me, I will still trust God. Amen. So, ang pagtuon natin kay Jesus, brothers and sisters, kahit may chaos na yan sa labas, nagtatrust kami sa iyo, Jesus, na it will be okay, we will be fine. Hindi po kami matatakot just because nandyan ka sa amin. Amen. Kahit magunaw ang mundo, yes, brothers and sisters, pag nag-trust tayo kay Jesus, Jesus will be the one to save us. Kung hindi niya tayo masave sa ating katawan, definitely, when we will be gone, doon tayo isisave niya sa heaven, where we will live there eternally together with millions of angels, where wala nang enemies doon, lahat magkaibigan, wala nang inggitan doon, lahat nag-cooperate with each other, lahat loving each other, wala nang gender doon. What I mean is that wala nang lalaki ka man o babae, wala na. Lahat ay maligaya. Amen, brothers and sisters. So again, brothers and sisters, yes, I'm sorry to say this one, but ako, na kuminsan na ng salita ng pulong ng Diyos, Jesus, grace mo lang yan po para po mapulfill namin ang sinasabi mo sa amin. And if we are always praying that one, kung anong gagawin natin na hindi maganda sa kapwa po natin, nagkakaroon po tayo ng konsensya. Bakit ko gagawin yan? Saan ang Diyos sa puso ko? Amen, brothers and sisters. Amen. So, we Diyos Hugma community, we are not only praying for ourselves, we are praying for our parents, for our wives, for our children, for our members of Diyos Hugma community, yes, for our leaders also sa komunidad, lalo na po sa buong bansa po natin ng mga leaders. Amen. So, nakikita rin po ni Jesus ang puso mo kung sarili mo lang iniisip mo. Kung sarili mo lang ang binibigyan mo ng pansin.
kung binibigyan mo ng kadayawan. If you are always saying ako, yes, hindi na yata kay Jesus yan. Yes, brothers and sisters. The humility and obedience ni Jesus dapat natin sundan. Jesus, again, grasya mo lang po sa amin ang humility, ang pagpaubos namon. Amen. Yes, even me, myself, brothers and sisters, honestly, I'm struggling for my humility sometimes. Amen. So, sometimes, nalihis ka sa humilidad, pero right away, bumalik ka, sorry po, Jesus. That is not humility. That is proudness. That is pride. So, ibig sabihin, brothers and sisters, 16, na recognize na natin kaagad ang pride at saka yung humility. So, when pride sits in sa atin, right away, Jesus, forgive me. Nagkamali na naman ako. Nasabi ko naman ang ako kuminsan. Amen. Kuminsan, matulala ka na lang, nakatingin na lang tao sa iyo, ako na pala ang sinasabi mo. Sarili mo pala ang gina-praise mo. Amen. So again, when we recognize that one, right away, balik tayo kay Jesus. Jesus, please forgive me. Nakalimot na naman ako. Ano nga, sis? If a certain person nag-commit ng sins 7 times a day, nagpunta sa iyo, naghingi ng tawad sa iyo, you still have to forgive them. Amen. Sa tao, hindi magawa, pero sa Diyos, magawa niya. And nothing is impossible with Jesus. Kung si Jesus ang magbigay ng grasya sa atin, mapatawad natin ang tao na kasala sa atin 7 beses isang araw just because grasya ni Jesus yan po sa atin. Amen? Amen po. Yes, brothers and sisters. So, sabi nito, I have asked the Lord for one thing. One thing only do I want, to live in the Lord's house all my life, to marvel there at His goodness and to ask for His guidance. Yes, brothers and sisters. I have asked the Lord for one thing only I want. I live in the Lord's house all my life. Yes, brothers and sisters. Magpuyo tayo, we will live in the Lord's house, sa bahay ni Jesus, sa buong buhay po natin. To marvel there at His goodness and to ask for His guidance. Yes, brothers and sisters. When time comes na magkaroon po tayo ng indecisive po tayo sa ating mga desisyon, ano sabi niya dito? We will seek the guidance of Jesus. Jesus, hindi ko madesisyonan ito ng tama. Give me the discernment to decide which is good, so that I will follow. The discernment na sinasabi mo sa akin, give me the anointing that I have. Yes, brothers and sisters, na magkaroon ng guidance mo ang sarili ko, kung ano man ang mga bumabagabag sa isip namin po, lahat. So, again, brothers and sisters, the guidance is Jesus to us. Ang guidance niya sa atin, we should have to treasure that one. We should have to love that one just because without His guidance, yes, kung minsan, brothers and sisters, kung atin lang, kung minsan narinig ko ang leader natin, sabi niya, bago ka magdesisyon, hingi ka muna ng guidance kay Jesus. Kung yun pa, sa kanya ba yun o sa imo-imo lang yun? Basi, Brother Singh, gusto mo lang magsalita dyan, imo lang yun sarili. Hindi kay Jesus guidance yan. So, ano nga niya, sabi nila, perhaps you are barking in the wrong tree. Amen? Amen, brothers and sisters. So, napaka-importante po ang guidance ni Jesus sa atin. Napaka-importante po na nandyan po ang Holy Spirit sa atin, brothers and sisters, just because He will be guiding us, that Holy Spirit, which is Jesus Himself, will be guiding us to the right path, to the right decision po. Amen. Amen, brothers and sisters. So, salamat, Jesus. Nandyan ka sa amin palagi, na nag-guide sa amin, sa aming mga desisyon, sa aming mga lahat-lahat na po, sa aming problema, sa aming komunidad, guidance mo po lahat yun.
Amen. Amen, brothers and sisters. So, ito nga, going back sa ating komunidad, we should have to help our community unconditionally. Walang condition po, without condition. Dahil po, kung si Brad Narsing ang magsabi sa sarili na, ay kailangan maganito ako, dapat ganito nila ako, dapat bigyan nila ako ng ganito. So that is my condition, brothers and sisters. Kung lahat na ginagawa natin, brothers and sisters, na may kondisyon, yes, baka maano lang po tayo, baka ma-prostrate lang po tayo. Ma-prostrate in the sense na sabihin mo wala namang kinukuha dyan. But brothers and sisters, hindi mo alam kung anong grasya ni Diyos binigay sa iyo, Brother Narsing. Ang health mo, ang hindi mo pagkatulog, ang sakit mo, malaking grasya. That's why, brothers and sisters, we are working for Jesus, kay Jesus sa Diyos Ugma Community. Walang kondisyon. Amen. Kung may kondisyon, brothers and sisters, ang pagtrabaho mo dito sa komunidad, ibig sabihin, you are fond of, nakikita mo lang ang mali, nakikita mo lang ang dumi, ano gani, nakikita mong puwing sa mata ng iyong kasama, ng kapwa, pero hindi mo nakikita ang isang dangkal na puwing, isang tablo na puwing sa mata mo. Jesus, salamat sa pagtuturo mo sa amin. Yes. Before we comment others negatively, we should have to ponder ourselves. We should have to think of ourselves na may mali din po kami. Amen. Amen. That's why diyan po ang humility nagsisips in po sa atin. Just because wala kang karapatan magkaroon ng proudness, ng pride. Bagkus humility po ang umiiral sa atin just because nandyan si Jesus sa atin, brothers and sisters. So, yun po ang dapat natin tandaan, na wala po tayong ipagmayabang sa ating sarili dahil si Jesus po ang nagmamayari sa atin. We are only the instruments of Jesus. We are the instruments of Jesus by preaching His words, by helping other people out there, by praying them. Grasya ni Jesus dyan, brothers and sisters, na kapag pray tayo, Sis Linda Quinto, we will be there this afternoon to pray for you. Jesus, pangunahan mo kami doon sa bahay ni Brad Quinto, ni Sis Linda Quinto, na we will be praying for them sa pamilya niya. Amen. Nakikita mo po ang puso nila. Amen. Amen po, brothers and sisters. Again, we cannot pray somebody sa mga may sakit kung ang puso po natin ay hindi malinis, kung ang puso po natin ay hindi ginapuyan ng Holy Spirit, kung ang puso po natin hindi anointed galing sa iyo, Jesus, na ginagamit mo kaming instrumento. Yes, ginamit mo ang aming head servant na instrumento. You give him anointing, Jesus. That anointing of our head servant cascaded down to the members, leaders and members sa aming komunidad at sa mga ginapangamuyuan namin, Jesus. Ikaw po ang magbigay ng healing sa kanya just because dala po namin ang anointing galing sa iyo, Jesus, galing sa aming servants, sa aming mga leaders that brings healings to them po. Amen. Salamat, Jesus, for using us as an instruments po. Instrument of yours. Amen. Kung anong gusto mo po, we will do it. Amen. Amen. Sabi po dito, the Lord says, I will bring my people back to me. I will love them with all my heart. No longer I'm angry with them. Amen. I will love them with all my heart. No longer I'm angry with them. Sabi ni Jesus. Amen. So that's why nagsasabi si Jesus, brothers and sisters, na hindi na siya galit sa atin. Pag ikaw makasalanan, nakapatay ng tao, ikaw, poser ka, bumalik ka sa Kanya. Hindi na, I'm no longer am I angry with them.
So, yun po si Jesus. He is an ever-forgiving God. Si Brad Narsing, napakalaking worst sinner, great sinner, pinatawad siya ni Jesus because alam niya na nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Ikaw din, brothers and sisters, si Jesus, no longer am I angry with them, with you, brothers and sisters, sabi ni Jesus sa atin. Ikaw dyan, brothers and sisters, na may sala, lahat man tayo makasalanan, pero bumalik ka kay Jesus, hindi na magagalit si Jesus. Matutuwa si Jesus. Jesus wants to hug you. Yes. Amen, brothers and sisters. Marami po tayo mga brothers and sisters na kung bakit nandyan sila kay Jesus, kung bakit nandyan sila sa Diyos ugma, just because maraming milagro ang nangyari sa kanila. Their healing, their transformation, their miracles. Amen, brothers and sisters. Sis Rose Gulipatan, Brad Tutong in heaven right now, Gulipatan. We miss you, Brad Tutong. Kung nandito ko lang, Brad Tutong, matagal na malinis ang ating hibawaan. Together with you. Amen. But help us pray kay Jesus dyan above na Jesus will touch the hearts of our brothers and sisters here in the Sugma community to do what is good for our community. Amen, brothers and sisters. Sis Rose Gulipatan, thank you very much for providing what we need na motor. Yes, brothers and sisters. Makikita mo isang tao pag nag-usap mo siya, kahapon nag-usap kami na isang sister namin, usap na galing sa tagipusoon, conversation na galing kay Jesus. Mapapansin mo, brothers and sisters, ang isang tao, ang isang sister, habang nag-uusap siya, thanking Jesus for what, kung bakit na-prom siya ni Jesus, mangiyak-ngiyak siya. Nakita mo na lang, nagbibigay na siya ng para sa komunidad. Amen, brothers and sisters. So ikaw, brothers and sisters dyan, na tinatouch ka ni Jesus, pinapram ka ni Jesus, don't be ashamed to help, to clean that CR over there. Don't be ashamed to bit-bit ka ng basura, bit-bit ka ng basurahan. Just because yun ang gusto ni Jesus, pinapram ka niya. Yun ang gusto ng leader mo, makikita ka niya. Pero kung hindi ka nakikita ng leader mo, hindi ka na-appreciate ng ibang tao dyan, Jesus will appreciate you more. That happiness inside your heart, binigay ni Jesus sa iyo yan. Nagatrabaho ka, maligaya ka. Salamat, Jesus, for that. Ang mga teachers natin dyan, headed by Sister Delia Silvio, the principal, Sis Juliet, our administrator in school. Yes. They are working very hard. Yes. Just because Jesus is prompting them to do what Jesus wants them to do. What Jesus wants us to do, brothers and sisters. Amen. Amen. So, yun po si Jesus sa ating buhay. Hindi tayo makagawa ng maganda sa kapwa natin kung wala tayo kay Jesus. Amen. Dahil pinapairal po natin kung minsan, human as we are, sarili natin muna bago ang iba. Kung minsan atin na lang sarili, wala nang iba. Yes, brothers and sisters. Bakit nasasabi ko yan? I was once like that, brothers and sisters, nang wala pa ako dito sa komunidad. Akin lang lahat ito just because ako naman naghirap nito. Bakit ako mamigay na hindi naman sila nagtrabaho? Bakit ako tutulong dyan? Ano mahihita ako dyan? Ano makukuha ako dyan? Pero brothers and sisters, pag dito ka sa komunidad natin, hindi mo na tinitingnan sarili mo, tinitingnan mo na ang komunidad mo, tinitingnan mo na ang pangailangan ng kapwa mo. Yes, because of the prompting of Jesus inside your heart. Amen. And I know, marami po kayo na ganyan. Amen. Ano sabi ng isang sister natin? Brad, huwag mo na kami pasalamatan. Kung pinasalamatan mo kami sa magandang naming gawa,
wala na kaming matanggap kay Jesus. Natanggap na namin dahil nagpasalamat ka na. Sabi ko sa kanya, anong sabihin ko, sis? I-bless mo na lang bless mo lang kami. Okay. You will be blessed more by that. For those who don't want to be magsabi ng pasalamat. Amen, brothers and sisters. Brad Mario, Sis Jo, dyan sa Lambunao, i-bless kayo ng Jesus. Ang mga anak nyo sa abroad, i-bless kayo ng Jesus. Amen, brothers and sisters. Amen. Sister Dorisa, thank you very much for inviting me na hindi ako naka-attend sa birthday mo. Thank you for that. Sorry for that. Amen. Amen, brothers and sisters. Pag isang leader mo, brothers and sisters, masayahin, confident, may leadership quality, humble, anong ma-expect mo sa kanyang sa kanyang mga members? Of course, they are trying to emulate the leaders. Kung ang leaders mo hindi nahiya magkalkal ng basura dyan, manglimpyo ng CR dyan, mahiya ka ba na sa sarili mo na hindi ka tutulong? I'm sorry for this one, brothers and sisters. Dinadala ako ng Holy Spirit dyan sa cleanliness sa ating hibawaan. And we hope that everyone, ang natin po, ang message ng Jesus sa atin ay maliwanag. Amen. Amen. Ano nga, sabi ni Jesus, cleanliness is next to godliness. Kung ikaw Diyos noon, brothers and sisters, of course, maging malinis po tayo sa ating bahay, sa ating sarili, lalo na po sa ating komunidad, sa CR dyan. And we hope, brothers and sisters, Jesus, give us the grace na we will maintain that cleanliness over there in Hibawaan. It is your grace that will be followed. Amen. Amen. Ang sabi po dito, the empty tomb. On early Sunday morning, while it was dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple, whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they have put it." Then Peter and the other disciple went to the tomb. Two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloth, but he did not go in. Beside him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which has been around Jesus' head. It was not lying with the linen clothes, but was rolled up by itself. Then the other disciples who had reached the tomb first also went in. He saw and believed. Amen. So, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, napaparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Peter at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad nang nagpupunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong binalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiplop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, kaya niya ito at siya ay naniwala. Amen. So, brothers and sisters, tingnan po natin si Jesus. Nilagay po nila sa tomb, pero nang makita ni Maria Magdalene, wala na siya doon. The tomb, he saw that the stone had been taken away from the entrance. So, bukas na po
ang bato na nilagay doon sa tomb niya, napakabigat yun. Pero, ibig sabihin, brothers and sisters, Jesus has the power to resurrect Himself sa pagbanhaw ng kanyang sarili. Tayo po, brothers and sisters, ikaw ba, tayo ba ay mabanhaw natin ating sarili, ibubuhayin natin sarili natin uli? We cannot, only Jesus. Amen? Ang pagkabuhay, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Amen, brothers and sisters. So, Jesus died for our sins, brothers and sisters, and by dying ni Jesus, binuhay niya uli sarili niya. So, yun po si Jesus sa atin, na kahit si Jesus ay Diyos, na nagpakamatay siya sa ating mga kasalanan. Amen. Nang nilibing siya, natagpuan siya na wala na siya doon. Maayos pa ang kanyang mga linin doon na nakataklob sa ulo niya, na nakaayos pa, nakalagay pa ng maayos. So, ibig sabihin, makapangyarihan talaga si Jesus, brothers and sisters. He is God. He is King of all kings. He is God of all gods. Amen, brothers and sisters. So, yun, kung si Jesus binuhay niya ang sarili niya, may kapangyarihan din si Jesus na buhayin niya tayo uli pag tayo namatay. He will come to judge the living and the dead. Yes. At husgahan tayo po ni Jesus kung ano po ang ginawa natin dito sa lupa. Amen, brothers and sisters. So, that's why we are trying our best to follow the footsteps of Jesus. Na hindi po tayo magkasala. Pag magkasala man tayo, we are ready to repent our sins. Babalik tayo sa Kanya. Just because anytime from now, brothers and sisters, darating si Jesus, ngayon, bukas, kailanman, yes, we don't know. Ano nga tayo, brothers and sisters? We should have to be always ready. Amen. We should have to always do good things po sa community natin, sa komunidad natin, sa bayan natin, sa kapwa natin. Yes, brothers and sisters. If we are doing that one, we will not be afraid kung kailanman dumating si Jesus, darating si Jesus, just because we are ready for what will happen next. Amen. Provided na nagko-commune tayo kay Jesus, we are doing the right thing, we are following the footsteps of Jesus, the 10 Commandments, we have nothing to be afraid of. Sickness, mental problems, financial problems, persecutions, lahat po. Again, wala tayong dapat ikatatakot. Yes. Wala po tayong dapat ikatatakot po kung tayo lang tama. The truth shall set us free, brothers and sisters. Yes, brothers and sisters. Kung minsan may nagsasabi na gusto nila ang tahimik na tao. May nagsasabi naman kung minsan na gusto nila yung tao na prangka, nagsasabi ng totoo. So, brothers and sisters, it is for you kung alin ka dyan. Amen? Kung minsan, brothers and sisters, kung tahimik po tayo, hindi alam ng iba ang ating naramdaman. Hindi na alam ng iba ang ating pakay. Hindi alam ng iba kung na-inspired na natin ng ibang tao. Kung binigyan ka, brothers and sisters, ng gift of, if you are a charismatic preacher, of course, bigay din Diyos sa iyo yan. Gamitin mo yan para ang ibang tao na depressed, na hopeless, na may sakit, mabigyan ng encouragement, mabuhay, mabigyan ng, yes, will to live, will to succeed. When they stumble, they will have to rise up. Rise every time you stumble, brothers and sisters. Don't be like Juan Tamad, na upo sa ilalim ng bayabas, hintay ng bayabas kung kailan mag-pull down. Kung hindi mag-pull down ng bayabas, 1 month, 2 months ma-pull down yan. Namatay ka na sa gutom, brothers and sisters. Amen. Amen. So, again, si Jesus matalino talaga. Ang lahat na gifts hindi binibigay sa isang tao, kundi, sabi palagi?
Our body has different parts. Every part has its own function. Amen, brothers and sisters. So dito sa komunidad po natin, marami po parte ng katawan natin, kayo dito na nagtatrabaho. Pero, brothers and sisters, salamat Jesus sa pag-inspire mo sa ibang tao na gagawa sila ng marami, may maraming gifts na binigay mo sa kanila at ginagamit nila lahat ang mga gifts na yun for your own glorification, for the good of the community, for the good of the brothers and sisters natin, suma total, for the good of our beloved Philippines. Amen, brothers and sisters. So, yun, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Nabuhay siya, again, para sa atin. Namatay siya, para rin sa atin. Amen. So, kahit Diyos siya, hindi niya pinagyabang na Diyos siya. Bagkos, tinago niya na Diyos siya. Bagkos, hindi siya ang pride sa kanya, wala. Ang proudness, ang humility niya at saka obedience niya to the Father above. That's why we are always trying to be humble, to be obedient sa ating komunidad, sa ating mga leaders, sa ating bayan, most especially po kung ginagawa natin yan, ginagawa po natin yan kay Jesus. Amen, brothers and sisters. We are never tired of helping our community. Amen. We are never tired of giving po sa walang-wala kung mayroon tayo. We are never tired of giving our service, unconditional service sa kapwa po natin, sa komunidad po natin. Yes, brothers and sisters. Ano tulong na walang kapalit? If every one of us are thinking of that na tulong na walang kapalit, mas lalo tayong maligaya. Mas lalo tayo may joy sa ating heart. Mas lalo tayo may contentment. Ano sabi ng pari? The giver is more happier than the receiver. Giving, ano sabi? Is more important than receiving. Sabi ng pari natin ng misa nung previous days. Amen. Totoo po, brothers and sisters. Kung minsan, pag nagbibigay po tayo ng serbisyo natin na galing puso, pag uwi po natin, para nakalutang po tayo sa salamat Jesus, nakapagbigay ako ng tulong, nakapagbigay ako nagka-render ako ng serbisyo, nakapagtulong kami doon sa paglinis ng CR. Salamat Jesus, maligaya kami. Prompting ni Jesus yan sa iyo, brothers and sisters. Discernment mo yan. Yes, brothers and sisters. Puso mo nang galing na kaligayahan just because nakagawa ka ng maganda para sa kapwa mo, para sa komunidad mo, para kay Jesus. Amen po, brothers and sisters. So dapat natin tandaan, ano sabi ng padre po natin, giving is more important than receiving. The one who receives, maligaya siya. Pero mas maligaya pagid ang giver. It means, brothers and sisters, kung binibigyan tayo ni Jesus ng mga gifts sa atin, mas maligaya pa pala si Jesus just because siya ang giver. And so as with us also, brothers and sisters. If you are a giver of a certain thing, of your service, unconditional service, mas maligaya tayo, brothers and sisters. Kung minsan tinatanong ko isang brother, Brad, magkano ang bayad ko sa iyo? Sabi niya, Brad, hindi mabayaran ng pera. Amen. Yes, masarap po damihin ang isang brother na kung minsan, tulong lang. Tulong na walang kondisyon. Amen. Masarap din damihin ang komunidad natin, brothers and sisters, na we care for our community, Diyos Ugma community. Just because, alam po natin, if we are caring for our community, we are also caring for Jesus. We are doing that one for Jesus. Amen. Amen, brothers and sisters. So, tayo lahat, brothers and sisters, again, yes, ang aim po natin kung papaano makaserve.
how to serve Jesus by just serving the marginalized, by just serving the mga mahirap, mga may sakit. Yes, ang society natin ang ngailangan ng tulong, serving without condition. Sa lahat dyan sa abroad, GRCL, yes, good morning and pagidait sa Singapore, Taiwan, Korea, Japan, China, lahat po kayo dyan sa Far East. I-bless kayo ni Jesus. Yes, alam po namin, kayo dyan ang pre-meeting dyan sa Hong Kong, sa Singapore, every Sunday afternoon basis or whole Sunday. Nakikita ni Jesus ang puso niyo, nakikita ni Jesus ang inyong heart. That's why, binibigyan kayo ni Jesus ng prompting, ng discernment na every Sunday, magtipon kayo dyan ng mga kasamahan ninyo in order to preach the word of Jesus, in order to hear the word of Jesus. Amen. Amen po, brothers and sisters. Diyan po sa Calgary, diyan sa Toronto, Canada, sa US, kayo po diyan. May isa tayong sister, sabi niya pupunta siya ang US. Mga 5 years daw sila doon magsistay. Sabi ko, sister, paano kami dito? Sabi niya, doon sila mag-preach ng word of Jesus, ipalaganapin po niya doon ang Diyos gugma. Amen, brothers and sisters. Makikita mo po ang kanyang puso sa pagsasalita po niya. Amen. Sabi niya, magpapadala daw siya sa Diyos gugma, especially po sa amin sa Kabatuan, if maganda ang niya doon sa atin, sa Amerika, ang katayuan niya. Amen. So yun mga words of encouragement, mga words na parang galing kay Jesus, brothers and sisters, at galing sa puso niya yon, bigyan ni Jesus ng katuparan niyan. Amen, brothers and sisters. Ikaw dyan, sa abroad, pag ikaw ay nagbabalak, pag ikaw ay natatats ni Jesus, don't be ashamed to share. Don't be ashamed to use your time, treasure, and talents sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating kapwa, sa inyong pamilya dito back home. Amen, brothers and sisters. Amen. Amen. So, yun po ang masarap pamumuhay. Ano gani? Love yourself, love your neighbor as you love yourself, brothers and sisters. So, tuod, brothers and sisters, pag in-love mo ang neighbor mo, napansin mo na lang na maligaya ka. Hindi lang ikaw maligaya. Maligaya kayong magkasama. Maligaya kayo nagkukwentuhan ng brothers and sisters mo. Amen. Yes, brothers and sisters. Brothers and sisters, pag maligaya kayo, hindi ka na nahihiya magsabi sa iyong leader ng gusto mo na para kay Jesus. Hindi ka na mahiya mag-approach sa sister or brother mo, gaya sa amin sa Kabatuan. Hindi ako mahiya nag-approach sa kay Sister Dadang, sa leaders po namin, sa mga brothers and sisters namin. Pwede ba tulungan nyo ako doon sa CR natin? Brad, pupunta kami doon sa Wibis. In the sense, may program kahapon, nauna sila doon. Nakita ko na lang doon, patay-patay ang obran na sa CR ng women and men doon. Amen. Thank you, sister. Again, I keep on telling this one just because yun ang prompting ni Jesus na ginawa ninyo na maganda para kay Jesus, para sa ating komunidad. Amen. So again, going back to that, brothers and sisters, for being good to our community, for being good to our brothers and sisters, for being good to our leaders, hindi tayo mahirapan mag-encourage sa kanila. Magsabi, Brad, kailangan namin ganito. Sister, pwede mo kaming tulungan. Brothers and sisters, kung maganda ang samahan ninyo, ano sabi ng isang sister namin, dalawang sisters namin, Brad, tulungan naman kayo sa pagpasaan ng iyong mabigat na dala dyan sa Office of the Servant. Sister, you know kung sino kayo. Maraming salamat po. Saan galing yung word nyo na yan? Galing kay Jesus prompting you to do that one. Amen. To help. Amen, brothers and sisters. So, again, brothers and sisters, ang pagtulong-tulungan natin, just because maganda ang samahan natin, just because wala tayong jealousy, just because we are working as one, brothers and sisters, binibigyan ni Jesus ng katuparan ang ating mga malinis na
hangarin, malinis na balak sa komunidad natin. Yes, brothers and sisters. So, yun po, si Jesus pag nanghikot sa atin, He will do everything for us. Amen. Amen, brothers and sisters. So, saan na ba yun? So again, brothers and sisters, we don't have enough time. And in behalf of our brother Edwin, who is busy right now, they are now on the way to Capiz for the youth, anniversary over there. I-bless sila ni Jesus dyan. Jesus, nakikita mo ang aming head servant. Samahan mo sila, kanyang team. And i-bless mo sila doon sa Capiz Youth Anniversary na there will be healing, transformation, miracles will happen over there. The youth, kayo ang pag-asa ng ating bayan. Kayo ang pag-asa ng ating community. You are the hope of our community, Diyos Ugma community. You are the hope of our Philippines. Amen. So that's why you are our great successors. You are the one in the long run to be a great leaders of this community. Amen. So that this community will live forever. Amen, brothers and sisters. Again, thank you, Jesus, for this day today. Today is the day of our salvation. And also, we are praying also sa lahat na nag-request ng prayers, lahat sa Facebook po natin, hindi namin kayo mababasa, lahat, pero i-bless kayo ni Jesus kung ano man hinihiling ninyo, you accept that one na natanggap na nyo kay Jesus. Amen? Amen, brothers and sisters. Sa lahat ng mga may sakit din sa ospital, sa bahay nila, anumang sakit, mga may na-depress po, may mental problems po, ikaw, Jesus, nakakita sa kanila. Ang lahat po na may mga pangailangan sa financial, Jesus, you will be the one to provide them po. Thank you, Jesus, for providing all our needs just because we are with you always. Amen. Yes. Salamat po, Jesus. And again, this is the program of our head servant today, the day of our salvation. I'm Brad Narsing, temporarily sitting here in his program. Nagsasabi sa inyo, God is love, it dwells and is working in us. Thank you po, Jesus, for everything. Thank you, Jesus, for all your blessings to us. Amen. Luyag naton pasalamatan ng aton mga prayer partners na nagasakdag sa sininga programa. Margie Piad, MCP Store and Bands Merchandising, located at Dingle, Iloilo. Kag, Sister Cynthia. Nagapangamoy ako para sa tanan nga nagsakdag sang sininga programa. Kag ginaangkot gidaton ang siling sang Ginoo sa libro sang Pilipos nga ang inyo bulig sa ministriya sa Manugwali isa ka mahamot nga halad para sa Ginoo kag iya gid nahamutan kag gikan sa bugana nga manggad sang Dios dira kay Kristo ibukbok niya sa inyo ang tanan ninyong kinahanglanon kag ini atong ginapatihan nga matabo sa imo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Prayer for good health, long life, and protection of the whole family of Sister Cynthia. O Ginoo, nagapangamuyo kami sa tanan nga mga prayer request, kabay nga imo balang nga dugo, naging ula para sa amon nga mga sala, kag ang imo labag kag pilas, ang imong kamatayan kapag kabanhaw, magahugas sang amon kasalanan, magapatawad sa amon, kag magaayo sa amon. Ini tanan, ginaangkon gidamon nga matabo sa mga kauturan nga nagpadala diri sa ilang mga prayer request. In Jesus' name, Amen. Amen kag Amen.